Kamusta 30s? So matagal ko nang gustong i-push itong bagong series na gagawin natin ngayon. Pero parang ngayon lang ako nagkaroon ng opportunity na gawin siya. Dahil dito, isang viral video noon na tatawagin natin si Diwata. Diwata yung tawag sa kanya. Sabi dito, every day, this news lives rent-free in my head. Tapos ito yung involved na tao dyan. Bago natin umpisahan to at gawing official series, ano kaya magandang intro natin na pwede natin gamitin yung music ng Once Upon a Time? Ayan yung mga medyo nostalgic ba? At aalalahanin natin yung mga memes, dati, mga bagay na dapat nating alalahanin, mga bagay na nagtitrigger ng emosyon at memories para sa ating lahat. Tignan natin. Pwede rin yung yung panapanahon. Ayan, classic yan. Anyways, tignan natin kung anong gagawin ng aking editor ngayon. Bago tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang yung ating question of the day sa dulo ng video na to. So nakita ko na nga itong post na to at ito yung dahilan kung bakit meron tayong ganitong series ngayon. Everyday, this news lives rent-free in my head. Ano ba yung balita na yan? Eto siya. Sugatan naman ang isang bading sa Pasay City nang saksakin ng dalawa niyang kaibigang. Balitang hatid ni Von Aquino. At eto na nga siya, sumikat siya, naging meme siya dahil sobrang extravagant niya. Sobrang extra yung term na ginagamit natin ngayon. Tingnan nyo na lang, nabugbog na siya, nasaktan na siya. Hindi ko alam kung anong exactly nangyari sa kanya, pero rumarampa pa din siya. Nagmula sa kalangitan, narito na sa inyong harapan ang nag-iisang diwata na mukhang kawatan. No, ayun, di ba, nagjo-joke pa siya. Pero pinanood ko to, this is the first time na napanood ko to. At hindi pala siya nakakatawa. Ano pala, ang lala pala ng ginawa sa kanya. Natataka ko bakit. Bakit gano'n yung reaction ng mga tao? Ginagawa pa siyang joke, nasaktan na nga siya. Nagpakitang gilas pa sa pagrampa ang complainant na ito City Police Station upang ipakita. Ayan bading, sugatan ng saksakin ng dalawang kaibigan niya nagdodroga. Kitang nakaligtas siya sa kabila ng mga tinamong saksak sa mukha at kamay. Kwento ng biktimang si Deo Balbuena alias Diwata. Alam mo kung sino nare-remind niya sa akin? Kung kilala niyo si Mother Electra Abundance from Pose. Gaya-gaya din yung itsurahan, taas ng cheekbones din. Maganda yung facial structure niya in fairness. Buena alias Diwata, pinapalayas daw niya sa kanyang tinutuluyang dalawang kaibigang sina Eduardo. O diba, pinapalayas niya lang naman pala yung mga nagda-drugs. Tapos siya pa yung joke. Hala. At Danilo Lucas dahil nahuhuli daw niya ang mga ito na gumagamit ng illegal na droga. Doon sa ilalim ng tulay, kung saan ako nakatira, ayaw ko naman sa panahon niya nakakatakot, di ba? Sinabihan ko sila, mag-iwalay muna tayo kasi madamay pa ako. Ay, may friend pala siya na may cheek fillers. Ako po yung kaaway muna, so hindi niya po ako kinaya kaya bumunot na po siya ng sandata. Hindi ko po... siya dapat yung sasaktan, pero si Diwata yung nadamay. Parang niligtas niya lang Alam ko ano yung binunot niya, basta may binunot siya. Tumalon po ako sa tubig. Ayun. Ngayon, ang tanong ngayon, nasan na siya? Pero bago natin malaman kung nasan siya, ito yung mga durugista. Nagalit daw ang dalawang kaibigan hanggang sa masaksak na ng cutter si Cutter, oh my God, nag-cringe ako, na-imagine ko, ayoko pa naman ng mga ganyan. Tingnan na natin yung mga komento ng mga tao. Sabi nila, now she's thriving with Paris business. Dito ako na-inspire sa kanya. Alam mo yung mga memes na yan, yung mga galing sa memes, ginagawang katatawanan lang ng mga tao, pero marami, no? Masakit yan masakit yung gawin kang katatawanan sa totoo lang. Ako rin naman na-experience ko na yan, yung kung ano sinasabi ng mga tao sa'yo. Gusto ka mamatay ng mga tao sa internet, kahit di ka naman nila kakilala. Pero tignan natin yung mga memes, kagaya nila Queen Yasmin. Ito si Diwata, ito na sila ngayon, kumikita sila. I think si Yasmin, nakita ko nag-post, bibili na siya ng bahay niya. Ganon. So kahit anong pambaba siyang gawin nyo, kahit awayin nyo sila ng iwayin, mayaman na sila. Wala silang pakialam sa opinion nyo. Huwag tayong masyadong basher. Hindi nakaka-plus point sa langit yan. Hindi nakakaganda, hindi nakakapogi, hindi nakaka-clear skin. Nagsasayang ka lang ng oras mo pag nambabash ka ng ibang tao. Ayan! And this is her now. A thriving Paris queen. How can you not say mother? Tingnan natin yung video niya, Nagugutom ako, te. Nakakagutom naman yung karne.
Diwata, ang may-ari po ng Paris Overload. Ang baklang dating binugbog pero ngayon dinudubog. Gusto ko kumain sa aking at gusto kong tikman ng aking Paris Overload. Magpunta lang kayo dito sa Pasay City kung saan dito nyo ako makikita sa may located tayo ng Jokno Boulevard, Pasay City, dito malapit lang sa Mall of Asia. Ang landmark po natin ay Senate Building. Open po ako ng 24 hours. Pag walang clearing, pag may clearing, takbo lang po tayo. May ano daw? Hindi ko narinig. At yun na nga, binalikan natin si Diwata dahil may nagpasama sa akin isang tunay na kaibigan para tikman daw ang Paris ni Diwata. Titikman niya daw kung quality o hype lang. Grabe pa rin ang Paris nila dito. Meron pa rin chicharong bulaklak at lechong kawali na talaga naman babalik-balikan mo pa rin. Paano ba naman ang offer ni Diwata dito? Ay complete package na. Hindi pa rin sila nagbabago ng presyo dahil ganun at ganun pa rin ang presyo nila. Simula nung na-vlog ko last year, halagang 100 pesos nga ay meron ka ng overload na Paris, chicharong bulaklak at lechong kawali. At ang malupit doon, naka-only rice na at libreng soft drinks pa. At dito nga lang yan sa Parisan na laging dinudumo at Daming tao. Pag Parisan talagang dami talagang tao. balik ka, Diwata Paris Overload. Matatagpuan pa rin sa Gusto kumain at gusto akong tikman, pumunta lang kayo dito sa Pasay City, sa Jokno Boulevard. Dito nyo lang po ako makikita at matitikman. Kumikera. Hindi ko alam kung trans siya or Bex lang. Pero, yeah, it's nice to see you thriving. Dito nyo lang po ako makikita at matitikman. Ayan po yung location natin. Maraming pong kumakain. Araw-araw po yan maraming kumakain. yan mga tikiman dito tayo sa JW Katikim. Jokno, Pacapagal Boulevard. Binalikan natin yung Diwata Paris Overload nila. Yan o. Sabi naman yung lechong kawali o. Ganun pa rin presyo nila, 100 pesos pa rin. Overload na yan, may kasama ng chicharong bulaklak. Eto, chicharong bulaklak. Lechong kawali. Sabay may rice na, sabay may soft drinks, halagang 100 pesos. Yan, tikman na nga natin ulit. Ayun. Alam mo ha, bago lang natin tapusin tong video natin ngayong araw, nakakamiss din kasi ito yung mga kasabay ko din talaga tong mga to ng nag-boom yung aking channel eh. At minsan miski ako napapaisip, asa na kaya sila? Nabagit ko na to a few days ago or a few weeks ago, nasa na kaya sila pa Bebe Girl? Nasa na kaya sila yung #5? Sila stop, look, listen, look, listen, and learn, ganyan. At napapa-reflect lang din ako sa sarili ko kasi alam ko one day, no, merong isang content creator din na gagawa nung, naalala niyo ba si Claro? Ito na siya ngayon. Ano rin, umiikot lang talaga ang buhay, no? Nakakatuwa. Pero, hindi pa yan ngayon kasi umpisahan pa lang natin tong series na to. Di pa naman ako matetegi, di pa naman ako aalis, pero mapapaisip ka eh, di ba? Mapapaisip ka talaga. Saan kaya tayo lahat dadalhin, no, ng ating journey? At sa dami rin ng mga bagong content creators ngayon, di ba? Sinasabi ko to matagal na, hindi ko nakalimutan ko kung kanino ko narinig, pero sa content creator dito, ang social media daw or ang YouTube ay isang circle lang ng inspiration. Inspire ka, gagawin mo, may mangyayari yan, may mai-inspire sa'yo. So, paikot lang yun. Ang laki ng impact mo sa mga nanonood sa'yo. Ang laki ng impact sa'yo nung pinanonood mo. So, yun yung isa sa mga rason kung bakit ginawa ko rin to para alalahanin natin lahat ng mga napanood natin ngayon, na hinahanap na natin ngayon. So, para sa ating question of the day, sino sa mga dating viral stars, mga lugar, o kahit ano pa na mga trend ang gusto mong i-look back natin sa mga susunod na episode ng Remember? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. Nagpapaalam.